Storytelling muna ngayon. Pagkatapos ng ika-4 na operasyon ko, nag-stay pa ako sa ospital ng 1 linggo. Bale, nakalabas ako ng ospital December 17, 2024. Bale, total of 44 days akong nakakonfine sa ospital. Yung company ko nag-settle ng bills at ito ay umabot ng nasa 10.5 million won. So, December 19, babalik ako ng ospital para sa soduk or palit ng benda. At simula noon, ako na ang nagsisettle ng bills ko kada bisita ko sa ospital. Sa kadahilanan na ayaw na din maglabas ng pera ng aking company. So may natitira pa naman akong pera, pabalik-balik ako sa ospital every 2 days, palit ng benda. Dumating ang time na wala na akong budget. So nagsabi ako sa company na mag-cash advance sa kanila. Since ongoing pa yung application ng 70% na salary. Alam ko na maraming magsasabi na dapat sagot ng company ko ang lahat ng bills, pero hindi nga ganun yung nangyari sa akin. Hindi ko rin naman alam kung paano yung process dahil first time kong maaksidente. Madami nagsasabi sa akin na ganito, ganyan, dapat company mo wala kang gagastusin. Pero yun ang realidad, hindi lahat pare-pareho. So by the way, umabot ng 1 million yung kinakash advance ko sa company para matustusan yung pagbisita ko lagi sa ospital. Bukod pa doon, nanghiram pa ako sa mga kaibigan ko. Umaabot yung gastos ko sa ospital pa lang ng 100 to 120,000 won. Per week yun. Siyempre, mabigat yun para sa akin. At nang dumating ang January 20, na-receive ko na yung salary na galing sa insurance. Ang cover nito ay simula nung araw na na-aksidente ako at hanggang ika-73 days. At umabot ito ng 5.7 million won. Ito pa pala ang isang lagi kong nadidinig. Sagot naman ng insurance. Hindi 100% covered ng insurance. Dun sa mga nagagastos ko, apply ako ng refund at 40% lang yung naibabalik sa mga ginastos ko. It means 40% lang yung covered ng insurance. At nung makuha ko yung unang sahod ko, siningil agad ako ng company namin. Yung kating-kati sila na akala mong hindi sila babayaran. Siningil din agad ako ng bayad sa bahay. Yung tipong mapapailing ka na lang talaga. Binayaran ko na rin naman since wala din naman akong choice. Siyempre, continuous pa rin ang buhay. Punta pa rin sa ospital, bayad ng bills. Ang ginawa ko na lang, nag-a-apply ako every month ng salary sa ospital dahil sila yung nagpa-process nun para mapasa sa insurance. Kinukwento ko to para maging aware din siguro yung iba dito sa Korea. Nangyayari talaga yung mga ganitong bagay. Dito nga pala, advice ng doktor na i-exercise ko yung kamay ko kasi 1 month siyang naka-stuck. So, nag-stuck din yung mga joints. Limited lang yung movement na nagagawa ko, yan pa lang talaga. Ganito naman yung style ng pagbebenta nila sa akin doon. Nangitim na yung kamay ko dahil sa betadine. Nag-dry na din ng sobra dahil hindi nahugasan. Dito makikita kung hanggang saan yung pinutol sa dalawang daliri.